ng salot, ng kamatayan. Dahil hindi pananalig sa Diyos na kung saan hanggang ngayon ang bansang Israel ay hindi naniniwala. And most of the Israelites doesn't believe that the messianic prophecy in the person of Jesus Christ. Chapter 53, proclaiming the great price that was paid at Calvary. Kaya nga po ipinababanto at pinahayag sa kabanatang 53 aklat ng Isaiah na ang kabayaran ng kasalanan. Tingnan niyo po ito. All have sinned and come forth short to the glory of God. Kaya ang lahat ay nagkasala at iisa lang ang mayroong karapat-dapat mula doon sa langit na bumaba sa lupa at nagkatawang tao upang mamatay sa krus ng Kalbaryo. Siya na walang kasalanan ay tinawag na makasalanan. Ikaw na makasalanan ay tinawag na nakalaya sa kasalanan. He is the one who paid our debt. We owe the debt. We did not pay. It is Jesus Christ paid the debt, paid the sins that we have committed. And the cross of Calvary, it is a shameful event in a humankind. Kaya po yung krus ay sagisag ng kasalanan, hindi ng kaligtasan. Sagisag ng kasalanan, yung puno ng kung saan ang isang taong makasalanan ibinilang ay itinatali sa puno at ginagawa silang makasalanan. Pero alam ng bawat isa sa atin, yung ipinakong na nagkatawang tao ay kaisa-isang anak ng Diyos. Siya yung kinakailangang gusto at tamang magbayad dahil wala siya. He did no sin. Because God came out of nothing. Kaya tayo yung nagkasala, tinubos tayo. At ang chapter 53 ay naging kabayaran. Yung kamatayan ng Panginoon, He is the one who paid at the cross of Calvary. In chapter 54, again, the second proclamation, the coming grand and glorious kingdom age. Now, the inhabitants of the entire of the world are invited to come and partake of the one who guarantees entrance into the kingdom. Kaya nga ang panyaya ng chapter 54 ay nagpapahayag na ang tao ngayon na dati isang baog na babae, a barren woman considered, or a desolate woman, mga isang asawang kinilalang pinabayaan, ngayon ay tatahanan ng mga kaluluwang dadalhin ng Diyos sa kanyang paanan at ito'y sa pamamagitan ng mga mangangaral. Preacher, I want you to pay attention about this passage. In chapter 55, it is 3 times. This one passage, the word come is used. The triple invitation is stated in Revelation chapter 22, verse 17, the Father, the Son, and the Holy Spirit. People of God, today that we are facing this what we call catastrophe, or this what so-called common, na palagi ang ngayong pandinig na tila maraming tao ang natakot. The word pandemic or COVID. In chapter 6, this is the evil days. We are now facing the evil days. Hindi na po biro-biro ang hinaharap po natin ngayon. Hindi na para magwalang bahala sa mga nagaganap. I talked to one of our young people which is assigned in India. A man in uniform told us, giving us the news, the worst news that I ever heard in India coming. The news is 300 to 400 a day. Umaabot pa sa 700. Halos mamamatay sa ganitong uri ng karamdaman. And if these things happen in our country, the Philippine Islands, well, saan tayo pupunta? Kaya ikaw at ako, sa araw at sa oras na ito, binibigyan ng Diyos ng pagkakataong ipaalam sa inyo. Ipaalam sa bawat isa na hindi pwedeng magpagwagi ang kakayanan ng tao sa kaganapan ng daigdig. Isa lang ang pwedeng magwagi. Ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang Panginoon dyan.
May pumapalakpak po sa loob dahil sasampulan ko kami rito. To give you an eye-opening about the introduction that no weapon force, walang ibang sandata. Saan kukuha ng sandata ang tao? At anong sandata na alam niya na pwedeng ipanlaman dito sa nagaganap na pandemic? Look at the verse Ephesians chapter 6 to give you. Finally, be strong in the Lord and His mighty power. Pag tinagalog niyo po ito, sa kauli-hulihan, kayo ay magpalakas mula sa kapangyarihan ng Diyos. Pag sinabi pong finally, there is no more second chance. When we talk about finally, that is the absolute. Hindi mo na pwedeng dagdagan hanggang katapos-tapusan, sabi ni Pablo sa taga-Epeso. Be strong in the Lord. So, kailangan mo lumakas sa Diyos. Kailangan mo ng isang kapangyarihang pwedeng pumuksa sa ganitong uri ng mga sakit. Isa lang ang pwedeng pumuksa. Hindi kaya ng tao to. Pero kaya ito ng tao kung ang tao ay magtitiwala at magpapalakas sa kapangyarihan ng Diyos. That is, in verse 11, put on the full armor of God so that you can take your stand against this devil's scheme. Isuot mo ang mga sandata na magmumula sa Diyos upang ikaw ay makatayo sa panlilinglang ng diablo. To stand against the scheme of the devil. Verse 12. Ang kaaway po dito hindi sakit. Ang pakikipagbakan ng tao hindi para lamang umalis ang sakit. Umalis ang salot na ito. Ang masakit dito, pag ang salot ay umalis, ang tao muling sasalutin ng kasalanan. Babalik sa kadiliman. At doon muli ay gagawa ng pagpapasya at pamumuhay na kanyang sariling desisyon at pamamalakad. Living in his own principle, that's one part of the scheme of Satan to the humankind. Now, tignan niyo po ito. For our struggle is not against flesh. Sa ibang translation, for we wrestle. Ikaw at ako ay hindi nakikipagdigma, nakikipag-away, nakikipagbuno sa pamamagitan ng laman at dugo. For our struggle, for we wrestle not against flesh and blood, but against the rulers. Tignan niyo po ito. Tayo hindi nakikipagbaka laban sa laman at dugo, kundi laban. Tignan niyo po ito, ha? Sa mga kapangyarihan, mga pinuno ng kadiliman, principalities, mga makapangyarihan, ruler of darkness of this world, kadiliman, spiritual wickedness, mga hukbo ng kasamaan. Pag sinabi niyo kasamaan, isa, dalawa, tatlo, maybe, we can use in a plural word. But you cannot use that hukbo in a singular word. When we talk about hukbo, laksa, it's somewhere above the average of multitude. 5,000 above. Hukbo ng kasamaan. That's only the figure. Spiritual wickedness, mga hukbo ng kasamaan. So maraming hukbo. Mga nasa himpapawid. And this is the spiritual battle na tinatawag po rito. Ang pakikipagbakay hindi po lamang sa pandemic, kung hindi yung pinagmulan nito at bakit pinahintulutan ng Diyos na mangyari sa buhay, sa bawat bansa, sa kanyang mga nilikha. Ito yung ating pong pagbubulay-bulayan. In verse 13, tingnan niyo po, na dapat ikaw at ako ay merong isuot. At ito yung dapat mong isuot kung ikaw ay anak ng Diyos, dapat meron kang ganitong mga sandatang kasuotan na maaaring makatayo at maging matatag at matibay sa gitna ng masamang pangyayari sa daigdig natin. In verse 13, therefore, put on the full armor of God. Full. Isuot mo ang baluti, sandata na mula sa Diyos,
so that when the day of evil comes, sa pagdating ng mga araw ng kasamaan, you may be able to stand your ground. You will be stand firm in the promise, in the strength, in the mighty power, in the mighty arms of the Almighty God. Hahawakan ka ng kapangyarihan ng Diyos. Sasamahan ka ng kanyang kanang kamay. At ikaw ikipagtatanggol sa iyong tinutungtungan lupa laban dito sa mga kasamaang ito. Kaya tayo inaabot, ang tao inaabot at napupuno ng takot at pangamba kasi ang tunay na dahilan, marami ng panahon ng nasayang at nawala sila sa pamumuhay na aayon sa kalooban ng Diyos. They don't have any single armor that belongs to God to stand against these evil days. Kaya itong panahon na nilalakaran natin ng bansa, ng daigdig, ng mundo, ng tao, ay sandali at panahon ng kasamaan. Meron ako magandang balitang babanggitin sa inyo. Sa gitna ng kadidimang ito, may liwanag na dapat makita. Ang liwanag na yan ay yung tumanggap kay Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas. Yun ang mga Kristiyanong ibinigay ang buhay, isinalong ang buhay, hinugod sa dilim at inilagay sa liwanag. Sila ang binigyan ng Diyos ng kapahamalang makatayo sa panahon na ang araw at sandali ay mapanganib. Now, let's go back to our topic. In chapter 54 verse 1, saying, this passage, ito'y nangyari. Nangyari ito sa bansang Israel sa gitna na mayroong pangyayaring hindi maganda sa kanilang buhay. At ang sabi po riyan, sing, O barren, that thou didst not bear fruit forth into singing, and cry aloud, that thou that didst not travail with child, for more are the children of the desolate than the children of the married wife, said the Lord. Pag tinagalog niyo po ito, lagay niyo po sa Tagalog ito. Umawit ka, Jerusalem, bayan ng Israel to. Ang babaeng hindi magkaanak, sumigaw ka sa galak. Ikaw na hindi pa nakararanas sa mga anak, magiging mas marami ang iyong mga anak kaysa sa kanya na may asawa, sabi ni Yahweh. Ano po yung itinatalakay dito? Singing of this chapter 54 will be the moral result of weeping of the prior one. Yung Israel po ay isinulatan dito sa pamamagitan ni Propeta Isaiah na sabi sa kanya, umawit ka. So itong salitang pag-awit sa gitna ng pandemic ay hindi kayang gawin ng tao. Itong pag-awit at kasiyahan upang tumayo laban sa pandemic ay hindi magagawa ng tao. Liban nang sabi ng Biblia po rito, this is the tribes of Israel having will because of him, will then sing because of him. The word will mean it is an expressive grief or cry. Yung napakataas at matinding pananangis at pag-iyak sapagkat may nangyayari sa bansang Israel. Ano po yun? Before the heart can taste the joy of God's salvation, ulitin ko po ito ha, bago maranasan ng isang tao o ang kanyang puso ay makaranas ng kagalakan sa pagliligtas ng Diyos, kailangan niyang kilalanin. There must be a recognition and confession of his guilt or his sin and his rejection of Christ. Gusto natin na maging masaya. Bakit ba ang hindi? Gusto na ang bawat isa sa atin, lalo't maraming tao, na maalis ito para masaya uli. Hindi ho yun. Ang tunay na masaya, hindi yun nasa beer house. Ang tunay na masaya, hindi ho yun hanggang ngayon ay naglalayaw sa kalayawan. Ang tunay na masaya yung mga tao, ang buhay ay nasa kamay ng Diyos. That's the bottom line. Before the heart can taste the joy of salvation, God's salvation, kaya kung ikaw at ako'y nakikinig sa oras na ito, gusto mong magkaroon ng kagalakan sa pagliligtas ng Diyos, hindi sa pag-alis ng pandemic na ito. Meron pang mga darating, ang sabi ng mga propeta sinauna, meron pang higit. Kaya that's why the Bible says, be strong in the Lord
and His might, magpakalakas ka sapagkat darating ang mga panahon na magiging masama. And there we are now stepping in 1, 2, 3 steps on the evil days that we are now facing, people of God. I want to be honest with you. You must be recognize your sin, confession of your guilt, and your rejection of Christ. Yung mga Israel, hanggang ngayon, marami sa kanila ang hindi pa kumikilala sa ating Panginoong Jesucristo. And even today's generation, ayaw nila ng kilalanin si Kristo. Kung kilala nilang Kristo, yung nasa sabungan. Yung Kristo na nagbigay ng buhay sa tao upang ang tao ay bigyan ng parangal sa kanyang hininga na ipinagkatiwala ng Diyos pero sinasayang. Yung binanggit po ito as the married wife, yung may asawa, when its official relationship with God went out of relationship as the desolate woman, desolate means separation from a loved one. Kaya tinawag pong baog yung babae kasi talagang hindi namumunga, hindi masaya. Ang sabi niya, walang kasiya ng Israel sapagkat wala silang bunga. Ano yung bunga? Yung kanilang eye of faith na para magtiwala sa nagligtas at nag-alis sa kanila sa Ehipsyo at dalhin sila sa lupang pangako. Tignan po natin to. History-wise, the first period and the second birth and the second period which is yet to come, hindi pa dumarating. Parating pa lang ang pagparito ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Biblia, mas maraming kaluluwa ang maliligtas kaysa sa tipan ng lumang tipan. In Galatians chapter 4 verse 27 rather, if you have your Bible, just jot down all the important passage. In Galatians chapter 4 verse 27, for it is written, be glad. You see, the Bible represents the footnote of the Old Testament and the New Testament compare. It is the same pattern, the same truth, the same Word of God. The fulfillment of the Old Testament is in the New Testament. That's why Apostle Paul urged the Christian, born-again Christian, in Galatians chapter 4, verse 27. What is this? For it is written, be glad, barren woman, you who have never had a child, shout for joy and cry aloud. You see, ikaw na babaeng baog, pagkakataon mo nito para umiyak, sumigaw na mayroong pananagumpay kahit hindi ka nagle-labor, hindi ka umire, hindi ka nasakit, hindi ka dumain sa iyong panganganak. Ibig sabihin, kahit hindi mo narasan ang mga mahabding karanasan sa buhay na ito, ikaw na baog na babae, umawit ka. Taglayin mo kagalakan. Malaman natin kung sino yung baog na tinatawag dito sa Biblia. Because more are the children of desolate woman than old her who has a husband. When it talk, it's the relationship between Israelite and God, the Almighty God. Ang tawag po sa kanila ay married woman. Kaya lang, hindi ho nagkaanak, kaya tinawag kong barren. Yun ho yung bansang Israel. Walang bunga, puro reklamo. Kaya inabot po sila ng 40 taong paglalakbay. Now, proving that more will be saved under the new covenant than the old covenant. Yun. Mas maraming maliligtas sa ikalawang pagparito ng Panginoon, which is the second advent, the second coming of the Lord Jesus Christ. There will be more soul to be saved rather the old covenant in the Old Testament. The church has made children or followers of the Lord we may call than Israel of old. Kaya kukunti lang ang naligtas sa Israel eh. Out of the 12 tribes, kinain pa ng lupa, namatay pa sa sakit. Nagkalat ang lahat ng bagay na karamdaman sa una. Pero mas maraming maliligtas sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang Diyos dyan. Tignan po natin para makita natin sino yung barren. Ito po yung bahagi ng pag-aaral. In John chapter 10 verse 16, to give you an eye, the word of truth, to have a check and balance, tingnan niyo po rito, I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice,
and there shall be one flock and one shepherd. Meron pa akong ibang, tupa, na hindi ninyo kasama. Dadaling ko rin sila rito. Ito po yung mga hintil. And these are the barren woman in the personal quote of exposition. Ang tawag po si kilali, mga Gentiles. We are not Jews. We are Gentiles. Kaya binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Kaya tuloy, kaya hindi. Either you are circumcised or circumcised by this king. By this king, Gentiles is welcome. Ang sabi po rito, the Gentiles who were once barren. Ngayon yung binabanggit po ngayon, napunta na po sa hintil. Yung mga hintil na dating walang bunga, baog, can now sing because of having been included for the great salvation plan. John chapter 3 verse 16. This is the great plan of salvation. The Gentiles were already included. Basahin po natin po. In John 3:16. Alam nyo, in John 3:16, palasakong po ito. Pero ito ang siyang pinaka-sentro ng kaligtasan sa buhay ng tao. For God so loved the world that He gave His one and only Son. O yung only Son po rito, yung beloved Son, Yung for God po rito, yung God the Father. For God so loved the world that He gave His only one and only Son, that whosoever believe in Him should not perish but have an everlasting life. Kaya nga, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ito. Mahal ng Diyos ang Pilipinas. Palakpakan natin ang Panginoon. Mahal ng Diyos ang mundo. Siyang malikha niyan eh. Kaya nga, dahil sa kanyang pagmamahal, yung kanyang kaisang-isang anak, nakapili niya sa langit, saan mang dako, sa paraiso, sa kagandahan at kalikasan ng pagka-Diyos. Ibinigay, bumaba sa langit, bumaba at hanggang sa lupa. Yung ginawa ng tao, pinapatay pa eh. Di ba? Sinaktan, pinarusahan. Anong sama ng tao? Pero gayon pa man, hindi nalungkot ang Ama. Iyon ay para sa kaligtasan mo at kaligtasan ko. Ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak na sino mang sumampalataya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung nakikinig ka ngayong umaga, just believe God and you will be saved. Let's give a hand of praise for the Lord. This is very vital to know the passage that gave us the true meaning. In verse 2, tignan po natin. Ngayon, yung Gentiles na pabilang na sa kaligtasan at ang itinuturo po rito yung mga ligtas. If you're listening, if you're watching this live stream FB, CCJC, if you're listening and watching, I want you to open your spirit wide and open, for there is a clear passage in verse 2. Tignan po natin yung verse 2. Lagyan natin sa English to. Mamaya ko natatagalugin niya. Enlarge the place of your tents. Pagkatapos ma-include yung barren woman, sabi niya, enlarge the place of your tent. Stretch your tent curtains wide. Do not hold back. Lengthen your cords, strengthen your stakes. Ako'y pamilyar po rito sa salitang stakes o istaka. Yung pong mga layout artist, architect, this passage talk about engineering, construction, or architectural design of foundation. Enlarge the place of your tent, boundary and territory. Why? Bakit kailangan mong palawakin? Kasi kung ako magtatanong, kung kayo magtatanong sa akin, ayaw kung ganito lang ang buhay ko. Almost I'm running this coming July. I'm 73. Coming July, I'm 74. I'm asking the Lord to give me more strength to share the gospel to the uttermost part of them. Gusto kong matagpuan ako ng Diyos sa kanyang pagbabalik. Nangangaral, ipinahayag ang magandang balita. Bakit? Sapagkat kailangan mo at kailangan ng bawat isa sa atin na palawakin na ang teritoryo. Paano lalawak? Ang sabi ng iba, kamusta ka na, Pastor? Eto, nasa bahay, kain, tulog, kasi pandemic. Mga kapatid, wala naman ang susulat eh. Eto, kaya ako tumataba kasi kain, tulog, walang ginagawa. Paano ma-enlarge?
How can you break this what we call pandemic? If you as a minister, tumatama no, dapat may gawin tayo within that 2 consecutive months. The bride is preparing. Inihahanda ng Diyos ang kanyang kasintahang babae. And we are the bride of Christ, people of God. Ikaw at ako na nangangaral tumanggap kay Kristo ay kasintahan ng Panginoong Kristo. Tayo ay kasintahan. Kung ikay sa loob yan, kasi hindi ako makagawa. Kaya pinahintulutan ng Diyos itong FB live stream ay maging dahilan upang maipabot na ang Diyos ay patuloy na magmamahal at mag-iingat sa kanyang mga nilikha. Palapakan niyo ang Panginoon dyan. The very reason why to enlarge our territory, the prince of the power of this air, makinig po kayo, Satan himself alone, which every demons and at his command, it against the ministry of the church of the Lord Jesus Christ. They hate the boldness that proclaims that the rule is at an end, that this ministry intends to do lasting damage to the kingdom of darkness. That's the bottom line. The very reason why we need to be bold to preach the gospel and to the uttermost part of that, ito yung isa sa pinaka-galit na galit si Satanas. Yung alakang ginagawa. Yung hindi mo maipahayag at magkaroon ka ng tapang upang ipahayag ang salita ng Diyos upang ang tao'y magbalik loob sa Diyos. Mula sa dilim ay malagay sa liwanag. Wala po tayong enlargement to territory. Ang sabi po rin, lengthen your cords. Haba-habaan mo ang tali. Bigyan ko po kayo ng isang maliwanag sa construction ng foundation. Tingnan natin sa Tagalog. Enlarge your territory. Enlarge your horizon. Enlarge your boundaries. Tingnan niyo po sa Tagalog itong lengthen your cords, strengthen. Gumawa ka ng mas malaking tolda. Bakit gagawa? Hindi mo inuuno na ang baby. The first must come is the tabernacle, the tent, yung sisilungan ng taong ilalagay mo doon sa lugar na itinatayo, enlarging your territory. Ano yun? Palaparin mo ang kurtina. Huwag mong lalagyan hangganan ng dakong iyon. Pahabain mo ang mga tali, ibaon mo ng malalim ang mga pantulos. Sa iba, dagdagan mo ng tulos. Hindi ho dahil pandemic, dagdagan mo ng tulog. Kaya na ba? Walang ginawa. Sabi rito, how can you enlarge the boundary if you are still there in the same pace? The same time? The same event? Habaan mo ng tali. Yung pong tinatawag dito ay layout ng foundation. I've been used by the Lord to build at least 3 to 4 houses. Kasama na po yung tahanan namin na up and down. Kasama ako nag-layout. May asawang kapatid ko, si Bionic. Sabi niya, kuya, maglagay ka ng istaka. Yung istaka po, yun yung tulos na doon inilalagay yung tali at pagkatapos, binibigyan po yan, yan ay iniiskwala para ho yung itatayong pundasyon ay diretso. Yung istaka po, yun yung pinagtatalian ng tali at pagkatapos, abot na po yung 4 corners at yung quadrilateral side at saka po sila iiskwala at saka sila gagawa po ng foundation. Dito po, wala naman tayong inilalagay na tulos. Hindi tayo makapaglayag na ipahayag ang salita ng Diyos kasi pandemic. Nakakagulat nga, tataba, nagtabaan na. Sabi po rito, habaan mo, enlarge your place, enlarge your boundary, enlarge your territory. Palawakin mo kahit may pandemic. Hindi lumalawak Bakit? Hindi pinahaba ang tali. May tali istropa. Ibaon mo ng malalim ang mga tulos. Sa iba ho, dagdagan mo ng tulog. Ay, hindi pala. Dagdagan mo ng tulos. Kaya nakalulungkot kung Kristiyano ka. Nagkaroon ng panggaban at takot, hindi na ipahayag. Salamat.
sa ganitong pagkakataon dahil na ipapaabot natin. And this is one I can consider step of faith to enlarge, to have a new level of horizon, a new level of place that we can put babies. The first one who came must be the tent tabernacle. Kaya ang sabi po rito, gumawa po ako ng isang passages dito eh. Kapag ikaw ay nagiging masipag, hinahabaan ng tayo, pinalalawak ang teritoryo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi ba masakit yan? Tagal-tagal ng pastor, wala pa ni isang outreach. Yung mga dumadalo na wala pa. Yung pastor nga ho na wala din. Nakakagulat po yan. Enlarge your territory. Paano mo mapapalawak? Pwedeng lumawak. Basta taglay mo ang kapangyarihan ng Diyos at sumusunod ka sa kanyang palatuntunan, hindi ka pababayaan ng Panginoon. They hate the boldness. If you will be bold as a lion, roaring as a lion, talagang kayayamutan tayo ng dilim. Ngayon, tuwan-tuwa ang dilim eh. Kasi hindi dinadagdagan ng tulos. Sabi rin, strengthen thy stakes. Hindi dinadagdagan ng tulos eh. Dinadagdagan ng tulog. Kapatid, you need to be awake of this. In verse 2, verse 3. Spare that. In chapter 54, verse 1, okay, balik tayo English. Sing barren, for you will spread out to the right and to the left. Your descendants will dispossess nation and settle in their desolate cities. Yung mga lugar, na-enlarge na. Yung mga lugar na walang nananahan. There are many desolate places. Marami pong lugar ngayon ang walang mailagay. Kaya inuuna mo po na yung tent o yung tabernacle pagkatapos magdadala ka ng kaluluwa. Kaya ang unang ginagawa hindi bata, baby cribs. Ang tawag po namin dyan, kolong-kolong. Saan mo dadalhin ang bata kung walang kolong-kolong? Kaya ang unang dapat ginagawa, enlarge your territory. Enlarge your tent. At pagkatapos, dalhin mo yung mga babies, yung mga newborn believers, a group of companies of people. The word spare not means, verse 4, do not be afraid. You will not be put to shame. Do not fear disgrace. You will not be humiliated. You will forget the shame of your youth and remember no more the reproach of your widower. To give, the word spare not, to give up as not strictly needed. Yung mga bagay na hindi naman kailangan sa buhay natin, iwanan na natin para makapaghayo tayo ng salita ng Diyos. Yung mga bagay na pumipigil sa iyo at saka sa akin upang mawalan ng tapang at ng sipag at kapangyarihan na maipangaral na iwanan na natin ang lahat ng mga hadlang. Yun po yung aral na itinuturo dito. We are to spare nothing for the cause of the purpose for which God has sent us to this time and place. The word spare not, iwanan po natin yan. Yung mga bagay na hindi ka nagagamit, nawawala ng bagay na saysay ang buhay mo bilang tinawag ng Diyos. Iwanan nyo na yung mga hatlang na yan para makapag-enlarge tayo ng tent, makapag-enlarge tayo ng boundaries, territories after territories. The first verse, Isaiah reminds us that there was a time when we did not bear children. Aminin po natin yan. But he tells we should go on singing anyway. Kaya yung maganda po yung inawit natin eh. All my life, in every season, you are still God. We are in the season of evil times. Ito yung mga panahon na gabi, kadiliman at masasama. Iwanan mo na para labanan ng masasamang ito,
mula sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Why? We did not bear children, fruitless, but He tells me should go on and singing anyway. Kung hindi man sa ngayon namumunga ka, ang sabi ng Biblia, yung mga lugar na walang laman ay lalagyan niya ng buhay at kaligtasan. The second verse encourage us to enlarge the place of habitation, to expand our horizons, to go forth as the vision lead us. Magpatuloy tayo sa pangitaing ibinigay sa iyo at saka sa akin ng Diyos na lakaran. Ang tawag ko nga sa Tagalog dito, galaw-galaw, kapatid, baka ma-stroke. Galaw-galaw. Remember, the Word of God tells us, if there is no vision, the church perishes. Kaya yung pangitain lakaran natin. Amen po ba yan? We must step into the next dimension where we spare nothing of ourselves in order to go where God would lead us. People of God, expand the kingdom. 500 youth, 500 to 1,000 adults. Maybe, include your neighbors. Include your relatives. Include your co-workers, brethren in Christ, your friends. People and the world are in need of help. Ang tao, ang daigdig ay nangangailangan ng tulong. Hindi po ayuda pinag-uusapan dito. Sabi nga ho ng aming kapatid meron akong 2 ayudang natanggap sa gobyerno. Ang laki. Yung 2 bill ng kuryente. Mga kapatid, hindi natin magiging problema yan. Sapagkat ang sumusunod sa Diyos ay hindi niya pinababayaan. This is a wake-up call, minister of the word, to be an onward Christian soldiers. Magising tayo. Onward Christian soldiers, hindi backward. God's plan is ongoing. And He is coming very soon. And this is the groom. Tayo po ay nasa isang lagayan ng litrato. God's plan is ongoing. And Jesus Christ is coming very soon. You don't need to rest because of lockdown. We can unlock this lockdown because of the blood of Jesus. You don't need to rest because of the reason, pandemic lockdown. We can unlock pandemic, we can unlock the lockdown by the blood of Jesus. Ito yung aral dito Get out of that waiting shed. Ako gumawa po ng pasahe rito. Get out of that waiting shed. Alam niyo waiting shed? Pag maghihintay ka na sa sasakyan, doon ka sisilong. Yung iba ho, hindi nakasakay. Naghintay lang sa waiting shed. Baka kasi may hitang araw, baka umulan. Ayun, nandun sa waiting shed. You need to get out of that waiting shed. I mean, the stopover spirit, no matter what may come, press on. Philippians chapter 3, verse 14. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me. Heavenward in Christ Jesus. Ligay po natin sa Tagalog ito. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkakatawag sa akin ng Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Ang buhay na hahantong sa langit. Press on toward the mark. Magpatuloy tayo patungo sa hangganan at makamtan natin ang gantimpala ng pagkakatawag sa atin ng Diyos. So we need to press on for us to make more babies. For us to make, God can use us, this humble vessel can be used by God to bring more newborn babes. Dalhin tayo ng Panginoong Diyos. Gamitin tayo ng Diyos na
na maraming mga bagong dumadalo sa gawain. Ayoko magsalitang nakakasawa, lagi yung mga makasama mo, sila na lang, pare-parehong mukha. Di ba maganda rin yung makapagdala tayo? Gamitin tayo ng Diyos kahit ganito yung sitwasyon natin. In Isaiah's day, people live in tents. Isaiah roots the tabernacle. It always been God's plan that the tent expansion come first, then the babies later. Yun po yun. Kaya mag-enlarge tayo ng territory. At pag nakahanda na yung tulos, nahaba na yung tali, nagkaroon na ng layout, tsaka tayo magdadala ng kaluluwa. Hallelujah. Ulitin ko po. Dagdagan ng tulos. Hindi dagdagan ng tulog. God has spoken to the church right now, people of God, if you're listening. Ever since, now this is the time to expand our boundaries so we can encompass, go completely, a new group, a company of people. God has said in the revelation knowledge given to his spokesperson, Prophet Isaiah, that this new breed is not going to be a small thing. It is a gigantic. It is a big one. Isaiah 54, beginning of verse 3, this time, desolate cities to be inhabited. Lunsod na pinabayaan ay lalagyan ng Diyos ng maraming kaluluwa. Maraming lugar ang napabayaan sa bansa. Maraming lugar ang hindi pa naaabot ng salita ng Diyos sa buong mundo. At ito yung ating gampanin dahil tinawag tayo ng Diyos. We have that heaven. There are desolate places in our country. Places that are not spiritual. They need to be inhabited by spiritual things, which is the Word of God. Kaya wala po Walang nagdadala. Kapos ang mga nagdadala ng magandang balita. Kaya wala hong mga naidadalang bagong panganak. Those are not spiritual. They need to be inhabited by spiritual things. Kaya yung Kolosas, chapter 3, malaking hamon po ito sa mga tao. Maging doon sa mga mangangaral na ipahayag po natin na dapat uunahin ng tao ang alin. Colossians chapter 3, verses 1 and 2. Since then, you have been raised up with Christ. Kaya nga, muli na kayong binuhay sa pamamagitan ni Kristo. Kaya kayong mga nakakilala sa Panginoon. Set your heart on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Ilagak ninyo ang inyong mga puso sa mga bagay na nasa itaas, na kung saan ay nakaupo ang Panginoong Kristo sa kanan luklukan ng Amang nasa langit. Verse 2. Set your minds on things above, not on earthly things. Kaya kung ikaw at ako'y nakakilala sa Panginoon, ginamit ng Diyos upang ipahayag ang salita ng Panginoon, sabihin natin sa tao, mga nilikha ng Diyos, mga mahal kayo ng Diyos, at sabihin, ilagak nyo sa inyong isip, ang mga bagay, hindi ng panlupa, kundi mga bagay na panlangit. And this is what we call faith in God. Yung sumampalataya ka kay Kristo sa pamamagitan na kapag narinig mo, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi ka sumasampalataya kasi ang napapakinggan mo, pandemic. Sumampalataya ka upang ang pandemic natin mawala at magsimula kang lumuhod at manalangin sa tulong ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon dyan. The Word of God, heavenly meaning. Our foundation, unsaved is not, they are unaffected. No? Afflicted, infected, because they are disconnected. Kaya puno ng takot because they are disconnected. If you are connected with Christ, don't worry because Christ is only the answer of this pandemic. Let's give a hand of praise for that. We have been experienced this discouraging moment personally in your relationship with God, including the church. Nakakaranas po ito ng talagang discouragement. The ministry, the leadership, all the departments, the financial setback, broken relationship of the family. There were times we are hurt. There are times we've been loved in face to face with Satan and his cohorts.
Pinagtatawanan tayo. Napapaglaruan tayo. Yan po yung programa ngayon ng daigdig. Pinaglalaruan ng diablo ang isip ng tao upang wag sumampalataya sa Panginoon. Ganun po yung bansang Israel. And when we look around you and I are alone, nothing but silence. We feel, in verse 4, tingnan niyo po ito. Isaiah chapter 54, verse 4. Do not be afraid. You will not be put to shame. Do not fear disgrace. You will not be humiliated. You will forget the shame of your youth and remember no more the reproach of your widowhood. We felt forsaken. Dito po pagka sinabing baog, which in the spirit of Gentiles, wala pa hunong pamumuka, kaya spirit of Israelites, kaya binigyan ng pagkakataon ng mga hintil upang kasama sila sa plano ng kaligtasan. Ang sabi ng Biblia, minsan tila ikaw ay napabayaan, forsaken. Minsan ganyan po tayo. Pinabayaan ako ng Diyos. Pinabayaan ng Diyos ang ating bansa. Bakit niya pinintulutan? Bakit niya pinabayaan ng mundo magkaganito? There are times we, people of God, the same feeling that we felt forsaken. But God assures us in this verse 4, in this scripture, don't worry about the abandoning. He's abandoning us. He is come to pour out great mercy. Bumawi po eh. Oh, do not fear disgrace. You will not be humiliated. Ilagay niyo po sa Tagalog to para maganda. There are times tayo po ay napagsabi ang baog at hindi namumunga. Ang sabi ng Biblia, huwag kang matakot o panghinaan man ng loob. If you're listening, you will be encouraged about this word, people of God. Huwag kang matakot o panghinaan ng loob sapagkat hindi ka na mapapaya. Amen ba yan? Malilimot mo na ang kahiyang dinanas mo nung iyong kabataan. He's talking to Israelites. Naging pabaya, naging matigas ang ulo, naging masuwayin ngayon ay lilimutin mo na ang panahon ng iyong kabataan. Hindi mo na maaalala ang matinding kalungkutan ng pagiging isang biyuda. Widowhood. Tuloy po natin to. Verse 5. Sapagkat ang lumalang sa iyo ay asawa mo. Nakita niyo na po. Today's generation, the bride is preparing by God. Inihahanda ka. Kung ikaw at ako yung kasintahan ng Panginoong Kristo, inihahanda ka. At isang araw ang tatawagin sa iyo ngayon ay the wife of the Lamb. Hindi ka na the bride of Christ. You will be the wife of the Lamb. Magiging asawa ka pagdating natin sa Panginoon. Ang pangalan niya Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Tagapagligtas mo ay banal na Diyos ng Israel kung tatawagin siya Diyos ng buong sanglibutan. God thought about turning His face. He thought about turning His spirit, allowing our places to be desolate. Pinahintulutan ng Diyos, pero siya rin ang gagawa ng paraan upang ibalik at maranasan mo muli ang pag-ibig ng Panginoon. What we call forsaken, it is an existed only for a moment. Listen good and listen well. Have you noticed the passage announced that He turned His face back toward us? Ibabalik ng Diyos. Kaya huwag mo sasabihin, hindi ka na mahal ng Diyos, pinabayaan ka na ng Diyos. Babalik ang Diyos at pararanas niya ang iyong pagmamahal. Babalik ang Diyos at kikilos ang Diyos sa kanyang kapangyarihan upang alisin ang pandemic na ito, upang ikaw at ako ay muling bumalik sa piling ng ating Panginoong Kristo. He promised to direct us. He poured out His Spirit to heal the land. There's healing in our land, people of God. There's healing in our land. If you're listening today, there's healing in our land. It's more better to glorify the healing instead of glorifying the word pandemic. Try to use that word. Healing comes from God. Amen. Pandemic comes from the devil. In Isaiah chapter 55 verses 9 and 12. Good news. Make it louder. Those who are listening and watching this FB live stream, sabihin niyo po, good news. Say it louder. Good news. Good news. Louder. Good news. Good news. God is getting ready to dispatch gold, silver, precious stones.
the best He has to offer in our midst, because there are some who are not afraid to die for the cause. Again, He's going to heal our land. Prosperity is going to blossom. After healing the land, prosperity is going to blossom. The world is going to look at the people of righteousness in wonder and awe. Mamamangha ang tao. Pagkatapos ng dilim nito, mamamangha ang tao at makikita nila yung mga taong nagtiwala sa Diyos ay hindi mapapahiya. Sisigaw at magpupuri at sasabihin nilang kamangha-mangha ang Diyos. The Bible says that in the last day, His people will inherit the wealth of the wicked. Kaya alisin ang inggit. Alisin ang pananaglihi. Kung meron sumasagana, kung meron yumayaman, hayaan nyo sila sumagana, hayaan nyo silang yumaman. Pero wala kang gagawin kundi magtiwala sa pangako ng Diyos. Bakit? Ang sabi ng Diyos, the righteous will inherit the wealth of the wicked. O ibibigay sa iyan. Hallelujah. This situation is going to be turned around. The world is becoming more conscious of what He has done to itself. Kaya ang tao ngayon ay puro sarili pa rin sa kabila ng kaganapan. Kaya sabi ni Haring Solomon, lahat ng bagay na ginawa ng tao, pag-aaral, pagbabasa ng iba't ibang aklat, ay pahirap lamang sa sarili. At nakita din ni Haring Solomon na sinabi niya, lahat ng bagay ay wala ring kabuluhan. Nakita ko sa tao magpagal, magsikap, at pagkatapos bigyan ng kagalakan ng kanyang sarili sa kanyang pinagpagalan. Ito man ay wala ring kabuluhan. Nakita niyo ang tao magtatrabaho. Uuwi. Bukas magtatrabaho. Uuwi. Bukas magtatrabaho. Uuwi. Tanong niyo yung mga nagtatrabaho, parang gusto nang tumigil. Wala't wala rin. Pero ngayon, ang hinahanap ng tao, ano? Ibalik na ang general moderation, enhanced quarantine. Kasi kailangan na ng trabaho, kailangan na ng tao kumain. Tingnan pagkain pa rin. Kailangan ng tao ang magtrabaho kasi mamamatay sa gutom. Sabi ng isang commentator na ako'y nanood sa TV yesterday afternoon. Dalawang bagay lang naman, Yusek eh. Mamamatay ang tao sa gutom o mamatay sa pandemic. Kaya buksan na. Magtrabaho na. Hindi ho. Pag ang tao ay nagtiwala sa Diyos, hindi siya mamamatay ng gutom. Ang sabi ng Biblia, sabi ni Haring David, maliit pa akong bata. Hindi ko naranasan ng manglimos o manghingi ng tinapay. Because God sustained everything I need. You want something today? God will sustain everything. Because God is our Jehovah Jireh. God who can provide. There's a cry in this world about the change. Just before the second coming, the outpouring of God's Spirit is going to be great. The world will put to shame. The closer we get to the coming of the Lord, the shorter time Satan know he has. Tingnan natin to. Kayo yung magugulat. Ito yung akin lamang pong masusing pinag-aralan at nabasa ko sa isang aklat na meron naman pong patotoo. Communism are one after another. The old story picture. Communism, one after another. Doctrine of men in different kinds of religious rites. We've been tossed and fro with all the spirit in our world. War, nation against nation. Satan now repeating himself to 30 years. Si Satanas po ngayon ay muli niyang inuulit ang mga naganap mula sa nakalipas na 34 taon. Satan is now starting to repeat in 30 to 40 years pattern. 30 to 40 years pattern. Now I'm 74. That means to say I was about to live 38 something. 30 to 40 years pattern. In the 60s, he brought a heavy rebellion among the young people. We called hippies. 60s yan, mga hippie, mahaba ang buhok. Parang Dengoli. Drugs were prevalent among the out school and professionals. 1962, John F. Kennedy, the former president of the United States, sent troops to the Bay of Pigs. This country had more demilitary might than any other country. Pinakamalaki po yung pinadala niya.
in the world. Kennedy was assassinated a year later, pagkatapos niya magpadala ng malalaking armas at mga sundalo. 1 year after, siya naman po yung inassassinate. Ganun katindi ang kasamaan ng tao. Martin Luther King Jr. marched in the street too, tried to bring black and white people together. Riots broke out in the street and it was horrifying. Nobody won. Ginamit ng Diyos si Martin Luther King 100 years ago para magkasundo ang itim at puti, pero nagkaroon lang ho ng gulo at wala hong nagwagi. 1970s Vietnam War. Satan was actually taught that Jesus Christ was about to return in 80s. Si Satanas din nag-isip siguro babalik ang Panginoong Jesucristo dahil puro kasamaan ng 1970 gera. Sabi niya, but heavy metal, rock music, drugs, and rebellious, the same. Go on sinning. The average of those who commit suicide as for sin, every 19 seconds, a teenager blowing their brains. Lagi may suicide at nagbabaril. Noong 1980s po yan. Brains out, divorce, adultery, alcoholism, witchcraft, and occultism. But where is the church now? 30, 40 years, Satan is repeating the passage what happened in the 60s, now it's happening in 90s. But where is the church now? Kung ganito kagulo ang daigdig, nasan ang mga katawan at kasintahan ni Kristo? But where there is the church? But where's the church? There are something we ought to sit down, kneel, and pray. Meron tayong isang bagay na dapat gagawin. Kung ganito ang mangyayaring muli at gagamitin ni Satanas ang kadilimang ito, kailangan mo umupo, lumuhod, magdasal, managhoy upang tayo ay tulungan ng Diyos. There's something we people of God to sit down to save even the humankind, because evil is endemic in humankind. Not only kids, children, so-called even adults, nation. In Isaiah 54, verse 13 to 14, tingnan po natin. All your children will be taught by the Lord. Ang lahat ng iyong mga anak ay tuturuan ng Diyos. At sila magiging dakila at magkakaroon ng kapayapaan. 14. Tingnan mo sa Tagalog. Hanggang 16 tayo. At tatagagin ka ng katwiran, magiging ligtas ka sa mga mananakop at wala kang katatakutan anuman. Amen ba yan? Amen. Amen ba dito? Hallelujah! Kung may sumalakay sa iyo, hindi ito mula sa akin, ngunit mabibigo ang sino man sa iyo ay lumaban. Look at the promises of the word. 16. Ako ang lumikha ng mga panday na nagpapapoy sa baga at gumagawa ng mga sandata. Ako rin ang lumikha sa mga mandirigma na gumagamit sa mga sandata upang pumatay. People of God, don't worry about the threats, everything, including this pandemic. God has dispatched a waster to any community that will stand up for purpose to waste, to destroy any force that come against God's anointed. Hallelujah. Mga kapatid, talaga hong kikilos ang kaaway dahil magiging matapang sa pangangaral ang mga tinawag ng Panginoon. Hindi siya magsasawalang kibok. But we need to stand against this devil's scheme. Anointed. In Luke chapter 4, verse 18, you need to be anointed by God for you to have power, to have the authority to destroy this pandemic. The Spirit of the Lord is on me, in you, because He has anointed you and me to proclaim good news to the poor.
He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free. Ang Espiritu ng Diyos ay sumasa iyo, sumasa akin, sapagkat ikaw ay kanyang pinahiran upang ipahayag ang magandang balita sa mga aba. Ipinadala ka upang ipahayag ang pagpapalaya sa mga natatalian, ang magkaroon ng paningin ng mga bulag at palayain ang mga nababagabag. It's not the Republicans, people of God. It is God's anointed people that can be used by God these last days. The anointed people of God can be used by God to the last of the last days. You need to be anointed. We need to be an anointed people of God. Kailangan mo at kailangan ng bawat isa sa atin na pahiran ng kapangyarihan ng Diyos. So there is no power in the Republican events. There is no power in Democrats or not even the independent parties so-called and its union. Walang saysay at walang kapangyarihan ng mga Republicans, Democrats, and independent parties, other parties, and even this what we call association of a group of union. There is no power. Let me tell you, it is the bride of Christ, which is the body, and the kingdom of God versus Satan. Kaya hindi po pwedeng palayain. Ang gawa ng dilim nito dahil sa ikay kabilang sa ganito, dahil ikaw ay member ng ganito, dahil ikay leader ng ganito, walang magpapalaya. Isa lang, kundi ang mga pinahiran ng banal na Espiritu at pinaghaharian ng Diyos laban sa kasamaan. Palapakan natin ang Panginoon. Satan and his cohorts, I want you to pay attention about these passages. Satan and his cohorts, alipores ang tawag ng cohorts, alalay, wants to have a showdown, laughing in our faces, announcing continuously, you will lose all your kids, causing our children to hate us and to hate even authority. Gagawa at kikilos si Satanas na ang gagamitin niya yung mga kabataan. Magiging suwail sa magulang, lalaban sa pamamahala o pamahalaan, at magagalit at tuturuan ang mga bata laban sa Diyos. Meron na ho nangyayari ngayon yan, kung hindi niyo po alam. They will fill them with rebellion because of them to hate God. Kaya lalagyan ni Satanas ang isipan ng kabataan na magkaroon, what do you mean by rebellious? Yung makikipagbaka, maski at magagalit at hindi susunod sa palatuntunan ng Diyos. Ganyan ang gagawin ng away. Almost 40 to 45 years ago, you would never heard anyone say, I serve Satan. 40 to 45 years ago, wala kayong narinig sa daigdig na ito o sa Pilipinas, I serve Satan. However, it is very popular religion today in America. And look what is happening in America. Ngayon ho, may pagsamba na. Meron na pong Satan worshipper. Meron na pong Satan University. University of Satan. And look what happened to America. Before anything else, City of America has experienced great growth of development in economical. Why? Because there was prayer. Yung background po ito sa Chicago, si Dwight L. Moody po ang ginamit ng Panginoon dito. Na siya po ay lumuhod nung masusunog na yung Chicago Fire at doon sa buong siyudad po ay tumawag siya na kailangan ninyo at tayo ay lumuhod at magsama-samang idalangin na tumigil na ang sunog na ito dahil marami nang namatay at naapektuhan at ang sasabihin natin pagkatapos na sunog na ito, God will bless this city. Walang iniwan nyo, pagkatapos ng pandemic na ito, pagpapalain ng Diyos ang bansang Pilipinas, maging ang daigdig. It is the time when the great Chicago fire destroyed the city and all of Chicago went to their knees and repented. Salamat. Tinatawag tayo ng Diyos ang mamayan ng Pilipinas na lumuhod at magsisi sa ating kasalanan upang magkaroon ng revival. Muling sigla at init ng tao'y magbalik loob sa Diyos. Bended knees lang. It is the neology, hindi theology.
neology. Gamitin natin ang ating tuhod, hindi ang ating isip sa kalaman ng salita ng Diyos. Lumuhod tayo, tuhod lang ang katapat ng pandemic na ito at tayo patatawarin at palalayain ng Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Revival broke out and God said, I bless it. Nothing happens in any community until people get on their knees and humble themselves and pray. And then God heals the land. Walang mangyayari sa daigdig sa bansa natin kapag hindi tayo natutong magpakumbaba. Lumuhod, magsisi sa ating mga kasalanan. Sabi ng Biblia, sa aklat ng paghahayag, Kabanatang 2, Kabanatang 3, ang lahat ng may pakinig, makinig. He that an ear, let him hear, the Spirit says. In closing, I would like to give you this passage. Chapter 54, verse 17 says, no weapon formed against thee shall prosper. And every tongue shall rise against thee. In judgment thou shalt condemn. And this is the heritage of the servants of the Lord, and the righteousness is of me, said the Lord. To give you a passage of a word of encouragement to pen end this message, in Mark chapter 16, verse 17 to 19. This is it. And these signs will accompany those who believe in my name. They will drive out demons. They will speak in new tongues. They will pick up snakes with their hands, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people, and they will get well. After the Lord Jesus had spoken to them, he was taken up into heaven, and he sat at the right hand of God. Signs and wonders follow. Don't worry about anything except your own death in Him. Ang asikasuhin natin, ang bigyan natin ng panahon, yung lalim ng ng lalim ng aking buhay sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. If you are a true believer, if you buried yourself in Him, your power are increased immeasurably. Be a bold disciple. For Satan's kingdom is bound to fall at the hand of the Almighty God of the universe. Be a bold disciple. For Satan's kingdom is bound to fall at the hand of the Almighty God of the universe. Panginoon, maraming salamat sa mga pangako. Maraming salamat sa pananagumpay ng iyong salita ngayong umaga. Kapag ipinatong namin ang kamay sa sino mang may karamdaman ay gagaling. Binigyan mo kami ng kapamalang sawayin ang lahat ng lalang ng dyablo, palayasin ang masasamang espiritu, at pagalingin ang lahat ng may uri ng mga sakit. Kung ikaw ay nasa loob ng iyong tahanan, at kung ano man ang iyong pangangailangan sa oras sa araw nito, nais po namin kayo ipanalangin. Be in the spirit of prayer, those who are in home, in the residence, and those who are watching this every live stream. Let's give the glory for the Lord. Hallelujah. Lord, aming idinadalangin sa iyo. We pray to all the CCJC family, Luzon, Visayas, Mindanao, and other nations. We pray for Pasig Chapter Family, headed by Pastor Christy Bodino and the whole entire membership. All the CCJC Kasaganan Chapter, headed by Pastor Mary Bautista and Brother Fred. The CCJC Alapan 16 Imos, headed by Pastor Andy Halo and the whole entire officers and members. The CCJC family from Nueva Ecija, Pastor Ephraim Bendua. Lord, we are not destined to be defeated, but we are destined to be victorious.
We pray for our dear President and Vice President, all the senators, the congressmen, the governors, the mayors, and the cabinet members, department heads, all, the legislative, the judicial, the executive. We pray for the world peace and the Philippine Islands for Jesus. We pray for the world organization, the community and family, the whole nation. Let your divine wisdom to flow upon the leaders of different nations, ministers, officers, workers, and all the religious leaders. Pray, may the blood of Jesus control everything. We pray for all the medical practitioners, the frontliners, the health workers, the barangay level, the local government units, and all this. And let this vaccine to be discovered in Jesus' mighty name, Lord. That vaccine is no other than the blood of Jesus, in much prepared and more powerful. Miracles, total deliverance from COVID-19, healing of all nations in Jesus' name. Great provision of economic sabotage and financial outbreak, Lord God. All men in uniform, the makers of the law, righteousness throughout the world and nations, God's people to unite, pray and fasting, but God to take control. We pray for the MCP, Apostle Rodel Magaling, the founding pastors and the rest. Apostle Rodel Magaling, the vision keeper of the gathering of the Fivefold Ministry International and the core group. We pray for our dear Bishop Roland from Thailand. We pray for the Cavite City United Pastors. We pray for our dear beloved Pastor Nono Mensurado, the good health and the family, and all the rest of the Jesus Christ, the way of life from Davao Oriental. Right now, Lord, there is a news, but there is a good news, Lord. Ikaw ang kukontrol, Panginoon, not only Luzon, Visayas, but even the Davao Oriental, wherein our co-laborers in Christ was preaching the gospel. Season out of season, Pastor Joel Maliksi, Pastor Julito, Pastor Judy, Pastor Jesse Rosalina, who handled the 107.7 Lupon radio program. And to all our Pastor Joel Maliksi, the guitar bass, Pastor Domel Perez, Pastor James, Hannah, Pat, and Lani. Our dear beloved who are now in a good condition, total healing, total recovery, total physical condition. Our dear Pastor from KOG San Fernando La Union, Pastor Christian Badua and Patricia, and the rest. To God be the glory, production. To God be the glory, all our dear beloved Bishop Conching and Romy, Bishop Boy Rubiano and wife, Reverend Romarico Canosado and Cathy, Ryan and Rodel and Tina. Lord, we pray for the complete healing, Pastor Joel Jacinto. Just lift up your hands, those who are listening and watching this program. Lift up your hands for the God will deliver these brethren in Christ who are now battling in sickness. Pastor Joel Jacinto, Pastor Ray Balindo, Cesar Aniceto, Henry Resultan, Brother Raymond Kiriba, Pastor Christian Badua, Pastor Jaime Vicente, Brother Ronnie Ganya, Brother Bonifacio Igonia, Brother Bert Domingo and Nanay Esther, Brother Ren de los Reyes, DC Reyes, Pastora Elizabeth Macalagay, Nanay Juan Rosal and Nanay Pining Jose, Beth Danganganan and family, Noel D and Love Peppers from LA, Lord God. We pray for Mommy Birgie Ball, Lord God. I-bless mo siya, ingatan mo siya, and even from the Balido family and Kobe family. Lord, we pray for all the Polos, Apostle Clarita Moro, the Indahag, Pastor Tito, the Philadelphian, headed by Ate Sonia Petespina, the Kingdom Forwarder, Pastor Tina Asanya and Mami Annabelle, the online business
sector, Panginoon, hawakan mo po at alam namin, bukas ay isinasayos ng wasto at tamang desisyon ng pagbabalik ng hanap buhay ng iyong mga anak. And all the malls, stores, and all the businesses, and all the general merchandises and enterprises to be open in Jesus' mighty name, Lord. Ipinapahayag namin, Panginoon o Diyos, ang pagbabalik na normal na pinagkakakitaan ng iyong mga anak, Panginoon. Dinadalangin namin sila na iyong pagyamanin, o Diyos, ang iyong kabutihan sa kanilang mga buhay. Minamahal namin mga kapatid na nasa ibang bansa. Hawakan mo po sila, Panginoon. Sila nagtatrabaho sa lupa, sa alapap, sa karagatan. Aming pinagkakatiwala sa iyo. Lord, ngayong umaga, there is no such or single weapon formed against they shall prosper. Salamat. Salamat dahil ang iyong salita ay buhay. At inaangkin namin, Panginoon ng Diyos, mula sa araw nito, bukas ng umaga, nagdeklara ang gobyerno. Bubuksan ng NCR, Panginoon, for a general community enhancement quarantine. The general modification. Panginoon, ngayon pa lang ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang bukas. Sa mga sandali ito, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang magaganap bukas. Lord, ang Pilipinas ay mahal mo. Tinataas po namin ang aming bansa. Mula sa mga nag-aral, nag-usap, nagpulong tungkol sa mga desisyon para bukas. The NCR will be open. The people will go in and out. Let the blood of Jesus, let the blood of Jesus, let the blood of Jesus control everything. There will be a good news, the flattening of sickness. There will be no more increase of death. There will be no more increase of any positives. According to the World Health Organization, sila mga namamahala ng aming mga lugar, bawat bansa, bawat sangay ng gobyerno, bigyan sila ng karunungan at sila man ay inatag. Lord, bukas ay makararas kami ng magandang balita na ibabalik na ang kalayaan ng pagpupuri at pasasalamat. Hallelujah! 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 Alam mo, ang puso ng iyong mga anak, Panginoon, na ngayon ay iyong pinag-init upang ipahayag ang iyong salita. There will be an opening of the gathering of people to worship and praise the wonderful name, people of God. Hallelujah. We bring good news to you today. Openings after openings. Because God is a great provider. You will sustain everything, Father, especially the lives whom you are the one who created. Lord, kami po yung basbasan ng bendisyon sa araw nito. Maging yung mga nakikinig sa kanilang tahanan at nagmamansyag ng gawain ito. Nais ko pong sabihin sa inyo, salamat sa pananagumpay. Salamat sa katugunan ng Diyos. Salamat sa kanyang walang maliw na pag-ibig. Iyo kaming basbasan at bendisyonan sa araw nito, Panginoong Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos sa mga nasa langit. Ang patuloy na pagliligtas ng Panginoong Jesucristo. At ang patuloy na pagkikapagbisa ng Banal na Espiritu ngayon at magpakailanman. Lahat ng pinagtagumpay ay magsasabi ng Amen. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Good day and God bless. May the Lord be with us today and for the coming days. Shalom. Shalom.